Welcome back to our channel para po sa mga nagnanais na mag-book ng online appointment for the PSA or yung tinatawag na Philippine Statistics Authority. So, dati ay NSO po siya. So, kung nais mong mag-book ng online appointment para makapag-claim ng birth certificate, sinumar, or kahit na ano pang klaseng registry documents, so please follow our tutorial kung paano yung pag-online appointment. So, first, open lang po kayo ng Google Chrome. So, pwedeng-pwede ito kahit na anong browser. Tapos, pwede rin ito sa mobile phone. So, i-type nyo lamang dyan, PSA online appointment. So, ito, PSA online appointment. Tapos, hanapin nyo itong website nila. Dapat ito yung hanapin nyo, yung mayroon talagang word na online appointment systems. Ayan, tapos i-click mo yan. So, ito na yung makikita mo. So, i-click mo lang itong image. So, ayan, pwede kang mag-claim ng marriage, sinumar, birth, and death. So, i-click mo lang yan. So, after that, mababasa mo lahat ng step-by-step procedure dito. So, pwede mong basahin yan lahat. Pwede ring scroll down mo na lang kaagad. So, scroll down mo lang yan, lahat ng yan. Hanggang sa makita mo itong maliit na checkbox na I agree. So, i-check mo yan. So, meron ditong mga important reminders. So, minors are not allowed to book an appointment. So, if the requesting party is duly authorized, so kung ikaw ay representative, kung hindi sa'yo yung document na i-claim mo or ipaprocess mo, dapat magdala ka po ng valid ID at authorization letter. So, provide correct details for applicant or authorized representative. So, dapat alam mo yung details niya. Tapos, so this appointment and scheduling system allocates slots on a first come first serve basis. So, yung po pwede lamang pong mag-claim ng kahit na hindi sa kanila, no need authorization letter kung yung i-claim mo or ipoprocess mo ay sa anak mo or sa asawa mo. So, yan lang po yung po pwedeng, yung allowed na mag-process kahit hindi kahit ano, need na ng authorization letter for that. Pero kung hindi mo kaano-ano, kung hindi mo anak, kung hindi mo asawa, so bawal. Dapat merong authorization letter and valid ID. So, click mo lang itong next. Ayan, ito na yung makikita mo. So, i-click mo itong arrow down. Tapos, meron na dito, select a purpose. So, ito yung i-click mo. Get copies of civil registry documents and certification. Kahit na ano pa yung kukunin mo, birth certificate, sinumar, marriage, death. So, ito talaga yung i-click mo. Get copies of civil registry documents and certification. Pagkatapos po niyan, so, meron nga po pala dito kung ikaw ay first-time job seeker. So, kung pwede kang magdala ng barangay certification na nagpapatunay na first time mo pang mag-apply ng trabaho. Tapos, administered oath of undertaking executed by the job seeker. So, administered oath of undertaking. So, ikaw mismo yung gagawa niyan. Dahil, libre po ata kapag first-time job seeker ka. So, next, i-click mo lang yung next. So, pipili na tayo ng region. So, click mo arrow down. So, pipili ka na dyan. For example, region 7. So, next is, i-click mo itong arrow down ulit, choose an outlet, pipili ka na ng outlet. So, kung ano yung region na pinili mo dito, yan lang po yung options na lalabas. So, Cebu, for example, magpa-process ka ng birth certificate sa Cebu. So, Cebu yung piliin mo. Ayan, meron pang lalabas dyan na map para alam mo kung saan. Tapos dito yung outlet address, ito yung address sa Cebu City. Pagkatapos niyan, ayan important reminders. The document owner is required to present the original and submit a photocopy of his or her ID. So kung sa anak mo yung birth certificate na kukunin mo, dapat dapat ay ID niya at original and photocopy na kanyang ID, hindi sa'yo. So kung authorized representative, so dalhin mo yung valid ID ng document owner nung may-ari ng birth certificate kung inutusan ka lang. Tapos, ikaw din mismo na representative, kailangan mo rin magdala ng valid ID. So, para mabilis, dapat i-photocopy na po ninyo in advance yung mga valid IDs po ninyo. Tapos, 155 pesos po yung bayad. So, yung sinumar lang po yung
mas mahal, 210 yung Sinomar per copy. So, ayan, merong Tagalog dito na translation para mas maintindihan po ninyo. So, after that, click nyo lamang po ito. Next, sa pinakadulo. So, ayan na. I-fill up mo na lahat ng to. So, ito marami na dito. Dito sa part na to, dapat ay details mo to. Kung ikaw yung document owner at ikaw din yung makiklaim, so details, detalye mo dito yung i-fill up. Kung napag-utusan ka lang, so pangalan mo pa rin yung ikaw na inuutusan, yung detalye mo dito. So hindi yung sa document owner. Mamaya pa yung after pa nito yung sa document owner. So ito, again, this part here is for you. Ikaw mismo na pupunta ng PSA. Kahit na inutusan ka lang, so pangalan mo dapat dito. So ayan, graduhin na tama yung email address na ilalagay ninyo dahil magsasend po sila ng verification code sa inyong email address. So after that, i-check nyo na itong maliit na I agree box. Tapos click mo na itong next. So ayan, hintayin nyo na pong mag-send sila ng, so it's either sa email address or sa mobile number. So kung wala kayo natanggap sa email, i-check po ninyo yung sa mobile po ninyo. So if you get your OTP verification, so i-type mo na dito. That is a 6-digit number. Tapos i-check mo na itong verify. I mean, i-click mo na yung verify. At ito na po yung lalabas. So dito sa details dito, ito na po yung details ng kukunan mo ng document kung ikaw ay representative. Kung ikaw mismo yung magpo-process ng birth certificate mo, so pangalan mo pa rin dito yung dapat na nakalagay. So certificate number 1. So certificate type, pipili ka dito kung ano yung gusto mong i-process. Gusto mo ng birth certificate, so ito yung i-click mo, certificate of live birth. Tapos yung relationship. So again, kung ikaw yung may-ari, ito yung piliin mo, itong self. Self yung i-check mo. So kung inuutusan ka lang, so piliin mo dyan kung kaano-ano mo yung, kung hindi mo kaano-ano, kung hindi mo asawa, kung hindi mo father, mother, kung wala dito, ilagay mo lang, ito yung piliin mo yung authorized representative kung meron kang authorization letter. Tapos dito na, so first name, middle name, last name. Again, this should be details of the document owner dito. Tapos kung meron ka pang gustong kunin, halimbawa 3 person yung ipaprocess mo na birth certificate. Halimbawa sa anak mo, sa iyo. So i-click mo lang itong add another certificate. Ayan, tapos mag-fill up ka ulit ng pangalan ng document owner. So kung nagkamali ka, kung pwede mong i-remove yan dito, remove certificate. So ayan. Tapos click mo na yung next. So ayan, bumalik tayo sa dapat i-fill up ko muna to. So ayan, kung ikaw mismo yung may-ari, automatic na ma-fill up dito yung name mo kasi ikaw yung name mo rin yung pinill up mo before. So, i-click mo na itong next. Ayan, so pipili ka na ng, so as of May, ito yung mga available slots sa Cebu. So, yung mga naka-blue, available yan. So, dito mo makikita yung listahan. So, yung mga oras po pala, ayan. So, depende kung anong oras. So, full na yung kadalasan. So, yung available, ayan. Makikita mo yung available. So, for example, itong 2:30 p.m. So, merong 22 slots available. Pwede mo na yung piliin, ayan. Tapos, i-click mo na yun. So, ayan, meron kang chance na i-review yung details of your appointment. So, makikita mo dito, appointment details. So, kung ikaw yung document owner, pangalan mo yan dyan. Tapos, makikita mo rin dito kung ano yung oras at yung date. At saka yung address kung saan mo ipaprocess yung appointment mo. Tapos, makikita mo rin dito yung certificate. So, makikita mo kung ilang certificate yung, so after mo nang i-review lahat ng yan, i-check mo na itong confirm. So hindi natin i-confirm dahil hindi naman ako kukuha.
So, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung online appointment sa Philippine Statistics Authority or sa PSA. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Please don't forget to click the subscribe button para sa mga karagdagang information regarding kahit na anong document na baka kakailangan ninyo rin in the future.